Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Formal na pong kumalas si Aimee Marcos sa kanya pong kapatid, sa alyansa ng kanyang kapatid. At isinuka niya po sa madaling salita. Hindi na po siya naniniwala sa kanyang mga kasama dito po sa alyansa. Pag-uusapan din po natin, ito po, yung pong kahilingan ni ano ng mga Makabayan Black. Hinihiling po pala nila na tanggalin, no? Tanggalin na yung NTF-ELCAC. Ay nagpahayag po ang Pangulo ngayon sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan na hindi tatanggalin ang NTF-ELCAC. Ayan. Okay. Dahil daw po sa yun na nga, ito po ay malaki po ang naitulong, no, ng NTF-ELCAC. Sino ba ang pangalan? Undersecretary Malaya. Okay. Si Kitty Atanilet po naroon na po sa Dahig para po sa selebrasyon ng birthday ni Tatay Digong. At syempre pa po, ito pa po yung napuna lang po natin, hindi talaga marunong, no? Emphasis po natin, no? Lahat po ng sagot ni Attorney Auntie Claire ay lahat po ng sagot niya pag pinag-uusapan po yung mga Duterte ay atake lang po, no? Kahit na anong atake, halimbawa po yung kay BP Sara na sinabi niya na papunta tayo ng basurahan, ay kinakailangan po niyang atakehin, no? Ibalik yung atake sa mga Duterte. Yan po mapag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindot na. Okay. May sabit na naman. Sumasabit na naman po. Kumusta na po kayo mga kapatid? Ayan. Si Aimee Marcos po, formal na pong bumaklas ngayon. Alam niyo po, eto basa ko. Laglag po siya eh, di ba? Aminin na natin at hindi. Sa simula pa lang, diskarte ni Aimee, palpak, no? Diskarte niya na sa kampanyang ito, palpak talaga. Bakit po palpak? Aminin man natin at hindi, aminin man pala ni Aimee o hindi, siya po ay namamangka sa dalawang ilog, di ba? Miyembro siya ng alyansa pero at the same time gusto niya kumuha ng boto mula sa mga Duterte. At ito po, nung una lagi pong top 5, top 3 pa nga si Aimee Marcos eh. Yung sa mga survey nila. Pero kalaunan, no? Dahil nahalata po ng mga BBM supporter na hindi niya binabanatan si Duterte. Hindi naman po siya katulad ng mga iba na okay lang na hindi kumibo, di ba? Yung iba hindi kumikibo pero okay lang eh, mataas pa rin sa rating. Siya po kasi, siyempre dahil Marcos, in-expect po ng mga BBM supporter, dapat umatake ka sa mga Duterte. Pero hindi umatake sa mga Duterte, patuloy na nagsasabi na kaibigan niya si Sara, hindi niya yung mga Duterte, ganun, no? So sa mga Duterte naman, wala ka na. Simula pa lang ng kampanya, alam na namin, no? Buhat nung nag-split na po si Pangulong Marcos at saka ang mga Duterte, alam na namin na hindi ka namin kakampi. Tawag na nga namin sa iyo mangga eh, di ba? Sa tingin ko, mali
yung political strategy ni Amy Marcos na siya ay Marcos, alam niya na kasama siya sa alyansa ni BBM. Alam niyang kasama siya nung una pa sa lineup ni BBM pero patuloy pa rin siya nanliligaw sa mga Duterte supporters. Sa simula pa lang mali na eh. Kaya yung unang popularidad niya sa mga survey na top 5 pa, unti-unti po na nawala, no? Ngayon, eto po, hanggang sa kahuli-hulihan. Hanggang sa ngayon, tinabla na lang siya eh. Wala na lang siyang magagawa dahil mismo yung alyansa na, mismo si BBM na, yung nag-announce na 11 na lang, no? 11 na lang yung kanyang susuportahan. 11 na lang yung pinasusuportahan niya. Inisa-isa niya yung 11, kasama si Villar, hindi nakasama si Amy. Ngayon, humihirit pa rin siya. Kahapon lang, sabi ni Amy, alyansa pa rin siya. Pero talagang ganun ang buhay. Hindi, nagsisimula pa lang po kami. Talagang ganun ang buhay, tinabla na siya, no, ng alyansa. Wala na siyang magagawa kundi mag-announce na siya ay independent. Kasi alam nga naman ipagpilitan mo yung sarili mo. Tinabla ka na nga. Ako, etong mga katwiran, kasi ang layo naman na, eto po ang katwiran ni Amy Marcos. So, clearly, there were actions taken by the administration which run counter to my ideals and principles. Thus, I cannot stand on the same campaign platform as the rest of the Alyansa. As I have stated, from the outset of the election period, I will continue to maintain my independence. No? Kitang-kita kasi bakit may time nga, 'di ba? Akala nila hindi ka na-attend sa alyansa, 'di ba? Bigla kang umatin nung na-realize mo na wala kang makukuhang boto sa aming mga Duterte supporters. 'Yun yung problema ni Amy. Siya po yung sumira ng kanyang sarili, no? Siya po yung kanyang in-isolate niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng panggagamit sa dalawang grupo. Over and above the political advantage, the sovereignty of the country and the interest of true justice for every Filipino must remain paramount. Alam mo, maganda yan eh. Maganda yung mga sinasabi. Ang mga politiko, magaganda lahat ng sinasabi. Sino ba kukontra sa sinasabi mo, Senator Amy? Sino ba kukontra dun sa over and above political advantage, the sovereignty of the country and the interest of true justice for every Filipino ang dapat manaig? Wala pong kukontra dyan. Maganda yan eh. Ang problema sa aktual. Paano yan sa aktual? Nung panahon na si Pangulong Duterte, matagal po eh. Di ba? Matagal eh. Halos kalahating araw silang nagliligiran nito ni Torre. Wala ka namang ginawa nung panahon na yun. No? Kahit ba makita ka man lang doon, hindi namin nakita yung, sabi nga ni Senator Bongo, too late the hero na eh. Tapos na ang lahat. Nadala na si Pangulong Duterte dun sa sa ICC. Napakulong na. Wala naman tumututol sa inyo. Hindi mo nga sinasabing illegal yung, di ba? Oh. Wala kang statement. Kinakailangan mo pa muna na magkaroon muna ng actually, pinalabo nyo lang dyan sa hearing. Bagamat nalantad sa mga Pilipino, yung kawalan ng anong tawag dito? Nawala pong, hindi po dumaan sa due process yung pagpapakulong kay Pangulong Duterte. Pero still, wala na rin pong wala na rin pong talabyan lalo na kung hindi ka na uli mananawagan ng pangalawa. Kung hindi ka na uli mananawagan ng pangalawang hearing. Kasi pinaglalaroan ka lang din naman eh. Harap-harapan, binabago yung mga statement. Hindi mo naman makontempt. Ano silbi? Nung harap-harapan, binabago ng mga Rimulya yung mga statement nila.
Hindi mo man, wala ka namang kapangyarihan contempt. Bakit? Dahil tumatakbo ka at malaki ang boto ng Cavite? O, mahirap po yan eh. Talagang hindi na tayo nagtitiwala. Kaya lang kinakailangan nating ipaliwanag na si Amy Marcos ay hindi po yan nakakita ng katotohanan. Hindi po dahil nakita nila sobra-sobrang pang-api sa mga Duterte, kaya po siya bumaliktad. No? Kaya po siya kumalas na, inunahan na siya. Ito po ay pagbabangon na lang ng kanyang natitira pang yung alang na maipagpilitan niya sarili niya. Harap-harapan na nga, sinabi na nga na 11 lang yung susuportahan ni Marcos. Yun eh, yun yung, ito po, wag po kayong malinlang, no? Baka yung iba sa inyo madala. Oh, kumalas na dahil kay Duterte. Kumalas na dahil hindi niya matanggap yung ginawa kay Duterte. Hindi po. Tuluyan na hanggang kahapon, no? Hanggang kahapon, hanggang kahapon po, meron pa po siyang pronouncement kahapon na hindi pa siya kumakalas. Matagal na natapos yung na-realize niya na yung wala talagang due process kay Pangulong Duterte. Bakit hanggang kahapon umaasa pa rin siya na miyembro pa rin siya ng alyansa? Hindi po yan pagbaliktad na okay na, ayoko na. Nakita ko na sinalbahin ninyo. Kung sana yung pronouncement niya na pagbaklas, yung pagkahuli kay Pangulong Duterte, baka maniwala pa tayo. Hanggang kahapon hindi pa rin siya bumabaklas eh. Na-realize niya na hindi na siya isasama siguro talaga sa alyansa kaysa magmukha siyang, di ba? Magmukha siya nagmamakaawa, kusa na siyang bumitiw. Thank you very much kay Ambisyosa na nagbigay sa atin ng 8 Hong Kong dollars. Okay. Sinagot na po yan, no? Si Kiko Matching daw, tsaka nakakaawa naman kayo, Kiko, at tsaka Bambam, no? Hanggang ngayon ba, isinisingit nila yung sarili nila eh. Magkaroon naman kayo ng konting anong tawag doon? Magkaroon naman kayo ng kaunting hiya sa sarili. Yung mga, hindi naman siguro si Kiko tsaka si Bambam yan. Yung mga supporters po ni Kiko at Bam Aquino, mahiya naman kayo na ipagpilitan nyo yung sarili nyo. Hindi na po, siya po ang may gawa niyan. Huwag po kayong yung mahirapan sa sarili niya. Siya po ang may gawa niyan ng lahat ng yan. Okay. Punta na po tayo rito, no? Medyo meron lang tayong Ambisyosa. Thank you very much ulit sa 15 Hong Kong dollars. Meron lang tayong nakaligtaan na banatan dito kay Auntie Claire, no? Kanina tinalakay na natin 'to pero mas maganda po na talakayin kasi narinig ko po yung banat ni BP Sara eh. Ang sabi po ni BP Sara, hindi naman ganito, no? Ganito lang po 'yung esensya. Yung Pilipinas, papunta na tayo sa basurahan. Dahil ang mga tao, wala na nakikitang pag-asa dito sa leader natin. Di ba? Walang hope eh. Pag ganyan ang leader mo na wala lang lahat. Meron kang presidente na hinahangaan ng lahat ng tao. Ang nakakadagdag pa po sa sakit natin, alam na nga natin pinakulong nila si Pangulong Duterte, ginagawa pa nilang siraan pa rin si BP Sara. Yung pag-stay niya ron, antindi talaga no? Imbis na ibang uri talaga tong gobyerno na to. Alam niyo po talaga yung papel ni Claire, hindi tayo nagkamali. Attack dog na walang pakundangan. Attack dog na pag tinanong mo siya, halimbawa po, yung tinanong siya, ano ang masasabi niya sa sinabi ni BP Sara na papunta na tayo sa basurahan. Yung Pilipinas ay papunta na sa basurahan. Alam niyo kung ano sagot ni Auntie Claire?
no? Ito po ito po yung literal na sinabi ni Auntie Claire. Aren't we headed for dumpster? Tayo ba ay papunta sa basurahan? Hindi. Tayo, uy, sabi ni Auntie Claire, aren't we headed for the dumpster if our president or leader is someone like Sarah? Tayo po ba ay mas lalo po tayong papunta sa basurahan kung ang magiging presidente natin ay si Sarah, who prioritize going abroad to serve just one person? Tignan po ninyo, ang tingin po nito ni Auntie Claire sa kasawian po ng mga Duterte ngayon, no? Nakagagawan nila, kagagawan ng gobyerno, mas lalo raw po tayo mapupunta sa basurahan kung ang leader natin, si BP Sara, na pinaprioritize yung pag-abroad para maglingkod sa isang tao. Alam niyo, hindi, ang hirap pong tanggapin. No? Diniscuss ko na to kanina pero uulitin ko po. Ang hirap po tanggapin na prioritize ni BP Sara yung pag-abroad para maglingkod sa isang tao. Tanong ko, Auntie Claire, gaano kadalas nag-abroad si BP Sara kumpara sa Pangulo ng Pilipinas? Nakailang abroad na ang Pangulo ng Pilipinas? At sinong pinaglilingkuran niya sa abroad? Ano na nga ang purpose ni Pangulong Marcos sa pagpunta sa abroad? To attract foreign investors. Malinaw na tanong, Auntie Claire, may na-attract ba si BBM na foreign investors? Kung meron yan, pinagmalaki nyo na. Real talk po. No? Ang tindi, ang sakit. Parang alam nyo yung sinugatan ka na tapos pinigaan ng kalamansi yung sugat mo. Prioritize daw ni BP Sara, hindi niya sinagot eh. Ang Pilipinas ba punta na ng basurahan? Ang mga Pilipino ba nakakakita ng pag-asa kay BBM? Yun yung atake ni BP Sara eh. Papunta na tayo ng basurahan dahil yung mga Pilipino walang nakikita na hope, walang nakikita na pag-asa dito sa Pangulo ng Pilipinas. Ang sagot niya, mas papunta tayo ng basurahan kung si BP Sara ang naging presidente kasi pinaprioritize niya pa yung pag-abroad para maglingkod sa isang tao. Ang tingin niya, prioritize ni BP Sara si Pangulong Duterte kaysa sa Pilipinas. Antindi, no? Antindi talaga eh, no? Masama na pala ang mag-abroad ang katulad ni BP Sara na ang tanging ginawa doon sa abroad hindi po para mamasyal. Paalala natin kay Auntie Claire. Bakit nga pala siya naroon, Auntie Claire? Bakit naroon si BP Sara sa abroad? Para bumuo ng legal team. Bakit siya bumubuo ng legal team? Para sa dating presidente. Dahil siya ay anak na abogado ng dating presidente. Bubuo siya ng legal team para may tsansa yung dating presidente na maidepensa ang sarili. Dahil kayo, imbes na idepensa ninyo ang dating Pangulo ng Pilipinas, kayo pa nagpahuli, kayo pa nagdala doon. Kayo pa nagdala ron sa ICC. Tapos parang masama pa. Minamasama mo ba, Auntie Claire? Minamasama mo ba yung pagpunta ron para damayan ng dating Pangulo? Tandaan po ninyo mga kapatid. Tungkulin ng gobyerno na pangalagaan kahit isang mamamayan niya.
Ibig mo sabihin, Auntie Claire, pag merong nakulong na Pilipino OFW sa ibang bansa, wala kayong gagawin dapat? Dahil minamasama mo yung pagtulong sa isang OFW? Pinagkanulo nyo nga si Tatay Digong. Ngayon yung tumutulong kay Tatay Digong na nagkataon na anak niya at Vice President pa ng Pilipinas, binabanatan nyo pa dahil tinutulungan si Tatay Digong. Anong gusto nyo? Huwag pumunta ron si BP Sara. Sino pupunta ron para tumulong? Si Rocky. Pinauuwi nyo rin. Sino gusto nyo tumulong kay Tatay Digong doon? Hayaan lang? Imposible mga makabanat ka lang. Kahit po hindi niya tatay si Tatay Digong, dapat may mag-a-assist sa kanya na taga-gobyerno. Meron dapat nagmamalasakit na taga-gobyerno. Dating presidente yan, bakit ayaw natin pagmalasakitan? Bakit nagagalit tayo pag merong nagmamalasakit na tao kay Tatay Digong? Ganun ka na ba ka-demonyo, Claire? Ganun ka na ba talaga? Si Digong yung sinasabi niyong demonyo, si Digong yung sinasabi niyong santanas. Pinakulong nyo, nasa kulungan. Tapos minamasama nyo na tinutulungan siya ng kanyang anak. Anak niya yan eh. Minamasama mo dahil, ang tanong, hindi ba siya nakakagampan ng pagiging vice president niya? Ang binabanatan ang hinahanap namin, yung presidente ngayon. Hindi yung presidente, binabanata mo na kagad 2028 na eh. Pag ganyan na naging presidente, prioritize niya yung paglilingkod sa isang tao, pupunta sa abroad para sa isang tao. Wala kayong malasakit sa dating Pangulo. Yung nagmamalasakit, binabanatan nyo. Antindi. Di ba? Hindi ka pwede maging boss. Hindi ka pwede maging leader. Paano yan pag merong attorney? Uwi muna ako. Bakit? Bakit ka uwi? Kasi po may sakit ang nanay ko eh. Ipa-prioritize mo ang isang tao? Ilan ang pinaglilingkudan datin dito? Puta, gaganunin mo ba? Babantayan ko po yung nanay ko. Ipa-prioritize mo yung isang tao? Pagpapalit mo itong mga pinaglilingkuran, ganun ba sasabihin mo? Hindi ka pwede maging leader, Claire. Wala ka ng puso. Bakit daw pinapriority? Parang kino-question niya eh. Yung pag-abroad. Ba't daw hindi umuwi at nasa abroad? Kaya siya nasa abroad, naroon si Tatay Digong. Sino ba nagdala dun? Wala po ako natatandaan na si BP Sara. Siguro, kulang itong daliri ng isang kamay ko sa buong panahon na Vice President si Sara Duterte. Hindi pa po nakapag-abroad ng ng very personal. Minsan lang yung pinaggamot yung nanay na ginawa ninyong issue rin. Hindi pa naman si Claire nun. Ginawa rin ng issue nitong mga BBM supporter na alam na may bagyo, aalis pa. 'Di ba? Antindi. Antindi po talaga nito ni Claire, ni Auntie Claire. Okay. Basta sa kanya atake. Atake. Wala siyang pakialam sa mga kondisyon, no? Vice President ka, paglilingkuran mo isa lang. Grabe naman kayo.
Una, anak siya. Ikalawa, Vice President. Isang OFW lang na makulong. Dapat alalayan ng bawat ng tao sa gobyerno. May umaalalay ba kay Tatay Digo? Okay, punta po tayo dito sa NTF-ELCAC. Hindi ko po makita yung Okay, ito po, kapapasok lang po to. Security Executive says BBM won't abolish NTF-ELCAC. Sabi po ni Malaya, ito po ay Undersecretary ng NTF-ELCAC. I'm sorry to relay the bad news to them. No? Ito po yung to them na sinasabi sa mga taga-Gabriela. Kasi nagre-request yata itong mga Makabayan Black na buwagin na tong NTF-ELCAC. I'm sorry to relay the bad news to them, but the President made it clear today that he will never abolish the NTF-ELCAC. Yan po ang sinabi ni Malaya na Palace press briefing. I'm encouraged by the reports. Ito po ang sabi ni Pangulong Marcos. Our efforts are bearing fruit. We have to continue. It has been successful and we need to continue to invest in its success. Okay. Ayon pa rito, no? Isa na lang daw po yung tinatawag na mula po sa ito na po ang pinaka-kaunti, no, na guerrilla front. Ito na po ang pinakaunting, isa na lang yata yung active na guerrilla front ayon dito kay Malaya mula po sa Asaya sa 89, no? 89 na yung dati, ngayon isa na lang. Guerrilla front sa Camarines Sur na lang. Okay. Ano po ang significant niyan? Maganda po yung proyekto ng NTF-ELCAC. Pero ang nawawala po dito, ni hindi man lang nabanggit na ito po ay galing kay Pangulong Duterte. Ito yung sinasabi natin na napakaraming magagandang proyekto si Pangulong Duterte na pwede talagang maipagmalaki. Kaya ito po ipinaglalaban ko eh. Si Bongbong Marcos lang yung nagsabi noon ng continuity. No? Iko-continue niya. NTF-ELCAC, war on drugs, lahat po yan. Build. Kahit baguhin niyang pangalan, may continuation. Siyempre, build, hindi niya control yan. Sino bang presidente ang may ayaw ng build? Sino bang presidente may ayaw ng maraming infrastructure? Lahat gusto may infrastructure. Kaya lang, hindi po automatic yan eh. Bakit po kay Pangulong Duterte lang nagkaroon ng malaking infra? Kasi may tiwala po yung mga investors kay Pangulong Duterte. Bakit wala kay Pinoy? Bakit wala kay Gloria? Bakit wala kay Fidel Ramos? Bakit wala kay Cory? At bakit wala kay BBM? Bakit tanging kay Pangulong Duterte? Ang laki kasi ng impact ni Pangulong Duterte. Akala nila si Pangulong Duterte ay yung build, kusa. Akala nila yung pagpasok ng mga foreign investors sa atin para mag-invest sa mga infrastructure, kusan dumarating. Hindi po. Tandaan nyo, yung investors, kaya sila tinatawag na investors, they want value for their money. Nag-i-invest ka dahil alam mong kikita ka. Nag-i-invest ka dahil nakikita mo na babalik sa iyo yung investment mo pagkikitaan mo ang Pilipinas. Dahil ang ganda ng mga proyekto ni Tatay Digong, no? NTF-ELCAC at saka yung war on drugs, war on criminality, war on corruption. Tapos nakita ng mga investors na yung mga Pilipino ay todo suporta. Talagang wait and see po yung mga ano eh. Ang problema natin talaga sa Pilipinas,
Wala tayong tuloy-tuloy ng mga programa. Wala tayong tuloy-tuloy ng mga proyekto. Every 6 years, nagbabago ang pamahalaan. Every 6 years, nagbabago rin po yung mga patakaran. Kaya mahirap po mag-invest sa Pilipinas kasi hindi mo alam eh. Wari, tinitignan mo, first 2 years, titignan na investors, maganda ba climate? Nung nag-invest ka na, nagandahan ka sa mga ginagawa ni Duterte, pagdating na natapos yung term ni Duterte, bigla mo nakitang inuusig na yung anak, bigla mo nakitang tinitira na yung anak na vice president, nakaalyado, ay putya, tanggal na ako riyan. Wala talaga kaming mahihita rito sa Pilipinas. In short, ganyan po ang Pilipinas. Tama si BP Sara, papunta tayo ng basurahan. Mga investors, wala nagtitiwala. Yung mga OFW, galit lahat. Kung po pwede lang hindi mag-remit, hindi po sila magre-remit. Dahil sa ginagawa ng gobyerno natin. Hindi po totoo na ayaw ng mga gobyerno yung infrastructure. Magaling po si Tatay Digong, mamahala. Akala nyo ba na tsambahan? Hindi lang proyekto yan. Lahat po ng presidente gusto na infrastructure. Si Tatay Digong lang po ang bumuhos dito ang infra project dahil sa tiwala. Ngayon, sa tingin nyo may tiwala? Basurahan ng Pilipinas. Papunta ng basurahan. Pero dahil walang tiwala, pati mamamayan, walang tiwala. Lalo na po siya nakikita nila. Lahat ng ating mga investigasyon, Duterte, Duterte, Duterte. Nakita nila yung Vice President. Sa tingin nyo mga bobo yung mga investor, hindi po bobo yan. Sa tingin nyo mga bobo taga ibang bansa, hindi po. Kaya nga sila mayayaman eh. May sense sila eh. Nakikita nila po siya. Lagana pang bintangan na nakawan. Hindi ko po sinabing mga magnanakaw kayo. Ha? Lagana po yung bintang ng pagnanakaw dito sa gobyernong ito. Imbis na maging pinagbibintangan na nga. Saan napunta yung budget? Pucha, ayaw pa magpaliwanag. Ito po real to. Bilyon-bilyon ang budget na nawawala. Saan napunta yung Maharlikapan? Bakit kumuha ng mga budget? Ano nangyari sa Maharlikapan? Saan napunta yung mga nilipat na budget na kinuha sa PhilHealth? Wala pa nga nagtatanong sa PDIC. 117 billion ang kinuha sa PDIC. Saan napunta yung pinagbentahan ng ginto? Ang dami pong tanong. Pero ang inaalam po, alam nyo kung sino? May tao bang Mary Grace Piatos? May tao bang Kokoy Villamin? May tao bang... Ito po, NTF-ELCAC, pinakamaganda pong proyekto laban sa insurgency. From 89, isa na lang ang natitirang front ng NDF. Ano ibig sabihin yan? Magaganda ang proyekto ni Tatay Digong. Very effective. Minahal ng tao si Tatay Digong. Ang taas ng rating. Siya po ang may record, pinakamataas na rating ng papaalis na Pangulo. Wala ka nang gagawin, hindi ka na mag-iisip, BBM. Tutuparin mo na lang yung pinangako mo na eleksyon. Susundin mo. Alam nyo, nakakatakot? Natatakot ako. Natutuwa ako na sinasabi niya na hindi natin bubuwagin yung NTF-ELCAC. At the same time, natatakot ako kasi sinabi niya na rin niya sa ICC. Hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Walang jurisdiction ng ICC. ICC has no jurisdiction to the Philippines. Hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Paulit-ulit niyang sinasabi. Hanggang sa kahuli-hulihan. Paulit-ulit niyang sinasabi yan. Nahuli na si Duterte. Walang jurisdiction pa rin. Hindi tayo nakipagtulungan. Tayo lang po ang tanging hindi nakapagtulungan na nakakulong sa ICC.
si President Duterte. Hindi tayo nakipagtulungan yan, ha? Hindi tayo nakipagtulungan. Si General Torre ang humuli kay Pangulong Duterte. Hindi tayo nakipagtulungan. Private jet ng isang Pilipino ang nagdala. Saan hinuli? Sa Philippine Air, NAIA. Saan dinala pansamantala? Sa Villamor Air Base. Hindi tayo nakikipagtulungan. Tuloy-tuloy. Saan dinala? Diretso sa ICC. Stopover lang. Saan dinala? Sa ICC, diretso. Yan pala, pag ganyan ang meaning ng hindi makikipagtulungan, malamang mabuwag yung NTF-ELCAC. Kasi, sinabi ng Pangulo parang kabaliktaran na siya. Pag hindi nakikipagtulungan pero wala talaga. Sabi ni Bato, wala raw siyang pinabulaanan ng PNP. Meron naman daw. Si Bato na nga nagsasabi. Yan pa, hindi ko po maintindihan. Ang kailangan po namin sagot na hindi po yung sagot na literal. Ito sumasagot lang Ano po masasabi ninyo? Sabi kay Claire, ano po masasabi nyo sinabi ni BP Sara na papunta tayo ng basuran dahil walang tiwala kay Marcos? Ang sagot ni Claire, mas papunta tayo sa basuran kung siya ang leader. Hindi naman siya ang leader Ang leader si BBM. Hindi naman si BP Sara ang presidente. Palagay na natin na walang kakayahan si BP Sara. Palagay lang Ganun si BP Sara. Wala akong kakayahan. Ako si BP Sara, wala ako. Hindi naman siya ang presidente, si BBM. Ang sinasabi ni BP Sara, papunta tayo sa basuran dahil walang tiwala ang tao. Ngayon, dapat ang sagot dun, Auntie Claire, ito dapat ang sagot. Hindi totoo yan. Katunayan, tumaas ang ating GNP. Katunayan, dumami ang mga walang trabaho. Katunayan, mababa na ang presyo. Sagutin mo kung bakit hindi tayo papunta ng basurahan. Yan yung tinatanong sa iyo. Ang sinagot mo, kung siya ang presidente, mas lalo tayong papunta sa basurahan. Kasi naglilingkod siya sa isang tao lang.